Yes, Rosalie. Aga ilang minuto pagkatapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act o ang batas na nagpapatibay sa 6.352 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon, ay nagtipon-tipon dito sa Menjola, Manila kanina ang mga militanteng grupo para tutulan ang hakbang na ito. Pinangunahan ng demonstrasyon ng Makabayan Bloc lawmakers na sina House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Assistant Minority Leader Gabriela Party List Representative Arlene Brosas. Serbisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Anila, napakalaking insulto sa mga guro, healthcare workers at mamamayan na binawasan ng pondo para sa kanilang mga serbisyo habang binubusog umano ang mga kaalyado sa politika. Sa pamagitan umano ito ng pinalobong pondo sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gayon din ang pagpapanatili ng malaking pondo para sa militar. Dagdag pa ng mga ito, hindi rin sapat ang idinagdag na budget para sa sektor ng edukasyon na dapat ay pinaglalaanan ng pinakamataas na alokasyon taon-taon. Git din nila hindi sapat yung 10 araw na pagrepaso sa yearly appropriations at dapat ibinalik ito sa Kongreso para madagdagan ng budget para sa serbisyo publiko. Pag-aaralan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang mga opsyon nila kaugnay ng nilagdaang pambansang pondo habang hindi pa nakikita ang buong detalye kaugnay nito. Kabilang na yung posibilidad na paghahain ng petisyon sa Korte Suprema oras na matukoy na questionable ang constitutionality nito. Agaan nila ang mahalaga ngayon ay nakakapagsalita ang publiko kaugnay ng mga hinihinalang irregularidad sa pambansang pondo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cool.